Ako, si Florante, prinsipe ng Albania, na ngayon naglalakad sa landas ng kalungkutan at pangungulila. Ang tadhanan ko'y tila isang malupit na laro na hindi ko kayang kontrolin. Laura, ang aking minamahal, na ngayon ay nawala, iniwan sa isang mundong puno ng lihim at kasinungalingan. Ang buhay ko'y puno ng laban, hindi lamang sa harap ng maraming kalaban, kundi pati na rin sa mga pagsubok ng aking puso. Isang prinsipe, pinili ng tadhana na magsakripisyo para sa bayan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ano ang nangyari sa aking pag-ibig? Si Laura, ang aking minamahal, ang prinsesa ng aking puso. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, narito ako, patuloy na lumalaban, hindi susuko. O kalupitang hindi ko inaasahan, bakit ako itinapon sa gubat na ito, malayo sa bayan kong sinilangan. Ako si Aladdin, prinsipe ng Persia, ngunit ngayon isang takat, isang hamak na nilalang na biktima ng sariling ama. Ano ang aking kasalanan o bathala? Minahal ko lamang si Florida ng tapat, ngunit sa mata ng aking amang si Sultan Ali Adab, ang pag-ibig ko ay isang pagkakasala. Dahil lamang sa pag-ibig, ako ay tinakwil, pinalusahan at pinalaya sa aking sariling kaharian. Hindi pa ba sapat ang aking pagdudurusa? Hindi pa ba sapat ang mga sugat sa aking katawan at ang mas matinding sugat sa aking puso? Ang lalong nagdudurog sa akin, hindi lamang ako ang nagdurusa sa malupit na kamay ng aking ama. Si Florida, ang aking mahal, siya man ay binihag, inalipin at nilapastangan ng sarili kong dugo't laman. O Florida, nasaan ka ngayon? Naririnig mo ba ang panaghoy ng iyong iniibig? Nararamdaman mo ba ang sakit ng pagkakawalay natin? Patawarin mo ako. Ako'y mahina. Hindi kita naipagtanggol. Ngunit sumpa man ng langit, hindi kita pababayaan. Hindi ako maaaring manatiling ganito. Hindi ako maaaring lamunin ng paghati at takot. Ang isang mandirigma ay hindi sumusuko sa laban, kahit na ang kanyang kalaban ay sariling ama. Ano ito? Isa pang biktima ng kalupitan ng tadhana? Hindi ako nag-iisa sa dagat ng dalaghati. May isang nilalang na tulad kong naghihirap. Kung may isa pang nangangailangan ng tulong, hindi ako maaaring manatiling mahina. Kung ang buhay ko'y wala ng halaga, mas mabuting alay ko ito upang mailigtas ang nangangailangan. Dilim man ang bumalot sa aking kapalaran, hanggat ako'y may hininga, ako'y lalaban. O Florante, ang iyong bawat salita ay sugat sa aking puso. Paano kita ipagtatanggol kung ako'y mismo'y alipin ng takot at pangamba? Ang aking ama, si Haring Linceo, ay nasa bingid ng kamatayan. Ang kaharian ay nasa kamay ng mga taksil. At ako'y ipinasakamay sa isang lalaking hindi ko iniibig. O bathala, ako ba'y isinilang upang maging laruan ng kapangyarihan? Hindi ko hiniling ang korona, hindi ko pinangarap ang trono. Ang tanging hangad ko ay isang buhay na piling ang aking iniibig. Ngunit sa bawat hakbang, si Adolfo ay naroroon. Animo'y isang anino ng kasamaan, handang kunin ang aking kalayaan. Ngunit hindi. Ako si Laura, hindi ako padadaig sa takot. Kung kailangang magpanggap, gagawin ko. Kung kailangang magsakripisyo, hindi ako magdadalawang isip. Ngunit kailanmay, hindi ko ipagkakanulo ang aking puso.
Ako si Prinsesa Floresca, anak ng mahal kong Duque Briseo at ina ng isa kong anak, si Florante. Isang ina, isang asawa, ngunit higit sa lahat, isang babaeng natutong ng mahalin at intindihin ang pait ng kapalaran. Sa bayang ito ng Albania, ako'y banyaga, isang prinsesa mula sa Corotona, ngunit dahil sa aking asawa at anak, tutunan kong tawagin itong tahanan. Ngunit anong tahanan ang walang katiwasan? Sa bawat sulok ng palasyo, naririnig ko ang mga bulong na hinggit ng mga anino ng pagtataksil. Ang aking anak, si Florante, siya ang bunga ng aking pagmamahal. Mula sa kanyang pagkasilang, alam kong may natataan niya siyang kapalaran. Ngunit ang pagiging anak ng isang duke ay hindi palaging madali. Hinahabilin siya sa Atenas upang matuto, malayo sa aking bisig. Sa aking gabay, napakasakit ngunit ito ang tamang gawin. Ako, si Florida. Hindi man ako kilalang bituin sa gitna ng mga takilang pangalan ng Albania. Ako'y isang tinig na tahimik ngunit puno ng alam at pag-asa. Sa bawat pintig ng aking puso, nararamdaman ko ang bigat na kasaysayan ng ating bayan. Mga sugat na nakaraan, ang pangakong magsisikat ang araw ng katarungan. Ang lubok ito ay alaala ng isang panahon hindi pa nawawala sa alaala. Panahon ang mga pangarap ay binubuo ng dugo at pag-ibig, at ang kalayaan ay pinaglaban ng mga dakilang puso. Ako, bagaman hindi pinanganak sa piling ng gamay, ay tinakdang maging saksi at tagapagbantay ng katotohanan. Hindi lamang dahil ako isa sa mga tahimik na tinig ng bayan, kundi dahil naniniwala ako na ang bawat kalasawa ay may karapatan sa katarungan ng pagmamahal. Sa madilim na sulok ng palasyo, sa likod ng mga bulong at lihim, ating nasaksihan ang mga pangyayaring nagpaikot-ikot sa kapalaran ng Albania. Ang mga pagtataksil, ang pag-ibig na sinasakal ng kasakiman at ang mga luha ng mga ina na nawala ng pag-asa. Lahat ng ito ay naging hapis sa aking puso. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang apoy ng pag-asa sa aking kaluluwa. Sapagkat, alam ko, bawat patak ng luha ay may katumbas na pagsikat ng araw sa kabila ng kanlin. Ako'y hindi isang katauhan na nakatali sa hina ng nakaraan. Ako'y isang tagapagdala ng pag-asa. Isang lihim ng tagapagbantay ng mga pangarap na nabuo sa ilalim ng mabait na realidad. Pinili kong manatiling tahimik, ngunit ang aking puso ay sumisiklab sa bawat hamon. Hamon na sumasalalim sa tunay na kaligayahan ng bayan. Alam po ang mga pangakong binitawan ng mga dakilang mandirma. Ang paninindigan para sa katotohanan, ang paglaban para sa kalayaan, at ang walang kumpay ng pag-ibig sa ating inang bayan. Ngunit, paano nga ba mabubuhay ang mga pangakong ito kung ang mga batang saksi ay napapaliman lamang sa liwanag ng araw at hindi sa dilim ng gabi? Ako, si Florida, ang napilit manliligan. Mahal kong anak, Florante, sa mga sandaling ito, malayo pa sa aking piling. Ipinadala ka sa Atenas upang mag-aral, upang mahubog ang iyong diwa, upang maging isang tunay na haligi ng Albania. Ngunit isang mabait tunay magpapanatag kung ang kanyang anak ay nasa daan ng panganib. Ako, si Duque Briseo, ang kanang kamay ng ating mahal na Hari Briseo. Sa matagal na panahon, ako'y naglingkod ng tapat, hindi para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa bayan, para sa Albania. Ngunit kahit ako'y nasa piling ng hari, ako'y isa pa rin ama, at
higit sa lahat, ang aking puso ay para sa aking anak. Napakaraming umas ang dumaan sa kaharian ito. At ngayon, may isang bagyong hindi natin inaasahan. Si Konde at Lolo. Alam ko ang kanyang tunayhaan niyo, ang kanyang pagnanasa sa trono, ang kanyang inggit kay Florante. Ngunit paano ko ipagtanggol ang aking anak kung siya'y nasa malayo? Ako si Sultan Ali Adab, ang aking pinuno ng Persya. Sa aking kamay, hawak ko ang kapangyarihan, ang batas at ang buhay ng aking mga nasasakupan. Ngunit bakit sa kabila ng lahat, may sugat sa aking puso na hindi kayang hilumin ng aking trono. Nang ako'y bata pa, itinuro sa akin na ang isang pinuno ay hindi dapat magpatalo sa damdamin. Ang kahinaan ay hindi nararapat sa isang hari, wika ng aking ama, at kaya ko namang sundin iyon. Matagal na panahon ko nang isinatabi ang puso kong alang-alang sa korona. Ngunit isang babae ang dumating at pinakita sa akin na kahit isang sultan ay maaaring matalo ng kanyang sariling damdamin. Si Flerita, ang kanyang mata, ang kanyang tinig, ang kanyang ngiti, lahat ng iyon ay naging sumpa sa aking pagkatao. Pinagnasaan ko siya, inangkin ngunit hindi niya ako minahal. Mas masakit pa ang puso niya ay napunta sa isang hamak na kabalyero, si Aladdin, ang aking sariling dugo, aking anak. Isang kahihiyan, ang aking dugo, ang aking sariling anak, ay itinakwil ako para isang babae. Ako ang sultan ng Persya, iniwan at tinilikuran ng isang anak na mas piniling maging alipin ng pag-ibig kaysa maging tagapagmana ng aking kaharian. Ngunit hindi ako isang mahina. Ang batas ko, ang batas ng Persya. Kung hindi ako kukuha ng pagmamahal ni Flerita, wala siyang karapatang mahalin ng iba, at si Aladdin. Siya ay tinakwil ko na, pinalaya sa sinumpa, mas utang. Ngunit sa isang puso, may isang tanong na hindi matatakasan. Ang ngalan ko ay Miramuli, General ng Kilang Hukbo ng Persya. Ako ang anino ng takot sa puso ng aking mga kaaway, ang halimaw na lumulunod sa kanilang pag-asa. Sa bawat hakbang ng aking hukbo, nanginginig ang lupa, at ang bawat kalaban ay hahadlang sa amin ay dinurog ng aming kapangyarihan. Ngunit hindi sapat ang tapang ng isang mandirigma kung wala siyang dahilan para lumaban. At ano ang dahilan natin ngayon? Ang Albania, isang bayan na humadlang sa atin. Sa kaluwalhatian, isang kareang dapat nating pabagsakin upang ipakita sa mundo na walang sino man ang maaaring tumalo sa dakilang hukbo ng Persya. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit kong narinig, Florante, isang binatang mandirigma na sinasabing walang takot, matalino at marunong sa sining ng digmaan. Isa lamang siyang tinik sa aking landas, at ang tinik ay dapat bunutin at durugin. Handa ba kayong lumaban? Handa ba kayong dumaan sa apoy ng digmaan para sa ating karangalan? Sapagkat ako, si Miramuli, ay hindi kailanman tatanggap ng pagkatalo. Ang dugo ng mga kaaway ay dadanak sa aking mga espada, at ang Albania ay lulod sa ating harapan. Aking nasasakupan, ang Albania, lupang aking minamahal, saan patutungo ang ating kaharian kung ang katarungan ay mapalitan ng kasakiman. Ako si Haring Linceo, hindi lamang isang tagapamuno, kung hindi isang lingkod ng bayan. Sa ilalim ng aking pamamahala, ang bawat isa ay pantay sa harap ng batas. Mahirap man o mayaman, mahina man o makapangyarihan, ngunit
Bakit tila may unos na bumabalot sa ating bayan? Hindi lingid sa akin ang mga bulong-bulungan, ang pangingibabaw ng kasamaan, ang panlilinlang sa kapangyarihan, at ang mga matang bumabalot sa dilim. Sinong mag-aakala na sa ating mismong palasyo ay may ahas na magtataksil sa bayan? Hindi ko papayagan na ang pag-ibig sa kapangyarihan ay lumamon sa ating dangal. Ang isang tunay na pinuno ay hindi nagtatangi, hindi nabubulag-bulagan sa katotohanan. Ano ang halaga ng korona kung ang bayan ay puno ng dalamhati? Anong saysay ng trono kung ang aking mga nasasakupan ay naghihirap? Ngunit sino ang tunay na nagmamahal sa bayan? Sino ang may tapat na puso para sa Albania? Si Florante, ang kabataang may dugong bayani, may pusong busilak. Ngunit bakit siya pinagkanulo? Bakit siya pinarusahan? O anong sakit? Makita ang isang walang sala na ikinadena ng panlilinlang. Ngayon, nakatayo ako sa pagitan ng liwanag at dilim. Ako si Menalipo, kaibigan ng prinsipe ng Albania, si Florante. At ako'y narito upang maglahad ng mga saloobin mula sa aking puso. Saloobin puno ng pag-alala, galit at sakit. Sa harap ng mga nangyaring pag-aaway, ng mga digmaan at mga saloobin ng mga tao, ang pinakamabigat na laban na hindi nakikita ng lahat ay ang laban sa ating mga puso. Si Florante, ang pinakamatalino at pinakamalakas sa lahat ng prinsipe, ay ngayon ay nagdurusa. Hindi siya tinitingala ng mga kalaban, kundi ng sarili niyang kalungkutan. Matapos ang mga labanang nilahukan niya, nanatili siyang buo sa harap ng mga tao. Ngunit, hindi nila alam na sa likod ng kanyang matapang na mukha, siya ay tinatabla ng takot, pangungulila at sakit sa pusong iniwan ng isang mahal sa buhay. Napakahirap magpatawad sa ating mga sarili kapag tayo ay tinatalo ng mga emosyon at pangarap na hindi natupad. Kung ano ang labanan sa harap ng ating mga mata, yun ang madali. Ang tunay na laban ay ang laban sa ating sarili. Laban sa mga hindi makita ngunit nararamdaman. Alam ko hindi madaling pagdaanan ni Florante ang lahat ng ito. Nararamdaman ko ang sakit ng kanyang puso at hindi ko kaya makita siya sa ganitong kalagayan. Kayang-kaya niyang talunin ng mga kalaban sa digmaan. Ngunit, paano niya tatanggapin ang pagkatalo ng kanyang pag-ibig? Paano niya lalabanan ang lungkot na dulot ng pag-isa at kalungkutan ng puso, ang tanging bituin sa kanyang buhay? Si Laura ay siyang nagbigay ng lakas sa kanya. Ngunit sa mga nangyaring hindi inaasahan, tulad ng paglisan ni Laura sa kanyang buhay, lahat ng lakas na tinaguyod niya sa digmaan ay parang nawala. Naiwan siya sa dilim ng gabi ng pagdanasa at kalungkutan. At sa kabila ng lahat ng kanyang tapang, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang puso. Kaya't narito ako, hindi upang ipagmalaki ang aking sarili bilang isang kaibigan, kundi upang ipakita ang tunay na kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtulong. Ipinagpapasalamat ko ang mga pagkakataon na ako'y naging saksi sa kanyang tapang, sa kanyang pagiging tapat, ngunit higit pa roon. Ipinagpapasalamat ko ang pagkakataon na ako'y narito upang magbigay liwanag sa dilim ng kanyang mundo. Hindi mo kailangan maging hari o prinsipe upang magpakita ng tapang. Kung minsan, ang tunay na tapang ay nasa pagpapakita ng iyong kahinaan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Florante ay may isang bagay na hindi kayang kunin ng sinuman sa kanya. Ang pagkakaibigan ko, ang pagkakaibigan namin sa lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Sa bawat hakbang, hindi siya nag-iisa. Ang bawat pighati ng kanyang nararamdaman ay nararamdaman din namin. Hindi siya tanging prinsipe na naghihirap mag-isa. Ngunit, hindi ito madaling pagdaanan. Hindi siya isang Diyos. Siya ay tao lamang. At sa pagkatao ni Florante, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay ay hindi tagumpay sa digmaan o
o sa labanang makikita, kundi ang tagumpay sa labanan ng sarili. Diyan ko nakikita ang tunay na kabayanihan, hindi sa pagpapakita ng lakas sa laban sa kaaway, kundi sa pagpapakita ng lakas upang mapatawad ang sarili at tumayo muli pagkatapos ng pagkatalo. Kaya't mga kababayan, sa harap ng pagkakaibigan, sa pangalan ng tapang at pagkatao, pagdasal natin si Florante, pagdasal natin siya, at ang bawat isa sa atin na magpatuloy sa laban. Hindi madaling tanggapin na ang pinakamalupit na kalaban ay hindi ang mga kalasag at espada, kundi ang mga kalaban na matatagpuan sa ating mga puso. Ngunit ang laban ay Kundi Adolfo. Tignan mo ko, Adolfo. Sino ka nga ba? Anak ng Marika, hinubog ng dulo, pinalaki upang mamuno. Ngunit ano ang silapit ko? Isang anino lamang sa likod ng papuri kay Florante. Bakit siya? Hindi ba't ako rin ay marunong, matalino at marilang? Ngunit saan man ako magtungo? Ang pangalang naririnig ng bayan ay hindi akin. Florante ang dakilang mandirigma, ang matapat na lingkod ng Albania, makakasukat. Sila'y bulag. Ang tunay ay bumagsak sa ilalim ng aking mga paa. Ako si General Aksmalik, ang kinakatakutang mandirigma ng Persya, ang naghatid ng tagumpay sa aking hukbo. Sino ang makakapigil sa akin? Sino ang ahadlang sa aking kapangyarihan? Ang krotona na minsang nagtaas sa kanilang kalakasan ay ngayong isang abo na lamang sa hangin. Ang kanilang mga mandirigma, bagsak sa lupa, ang kanilang mga espada ay walang silbi laban sa aking hukbo. Ngunit ito ang katapusan. Hindi ako titigil hanggang buong mundo ay magluhod sa aming kapangyarihan. Ang Persya ay hindi lamang iisang karihan. Ito ang imperyong itinakda upang mangibabaw. Ngunit may isang pangalan na bumabagabag sa Mag-aakala ako si Conde Sereno, isang natapat na lingkod ng Arian. Ngayon, isang saksi sa pagbagsak ng Albania. Ako ba'y magagalit, malulungkot, o matatawa? Noong ako'y bata pa, itinuro sa akin ng aking ama ang tungkulin ng isang maharlika ay ang maglingkod ng bayan, maging tapat sa hari, maging matapang sa digmaan. Anya at ako, isang matandang kawal, na isinunod ang lahat ng iyon. Ngunit ano ang kapalit? Nakikita ko ngayon ang Albania, hindi sa ilalim ng isang matuwid na hari, kundi isang isang taksil. sa bawat tahanan, may pamilyang umiiyak. Sa bawat kalsada, may dugong dumanaw. Pero alam ko hindi ito magtatagal. Ang gulo ng kapalaran ay patuloy na umiiyak. At kapag dumating ang araw ng pagbubuhay, sino ang tatayo sa panig ng katarungan? Sino ang lalaban upang magpalit ng kapayapaan? At tayo na ang tunay na lingkod ng Arian. Isa-isang pinapatay o kaya pinapaluhod sa harap ng isang peking hari. Ngunit hanggang kailan natin titiisin ang ganitong kalupitan? Ang dugong maharlika ay hindi dumadaloy sa mga ugat upang yumuko sa isang taksil o Nasa gitna tayo ng kaguluhan at pighati. Ngunit, ang pinakamabigat sa aking dibdib ay hindi ang laban sa ating hinarap, ni ang mga kaaway na ating kinakalaban, kundi ang katahimikang sumisigaw sa aking isipan. Ang mundo ay puno ng hindi pagkapantay-pantay, ngunit tayo ay pinipilit mabuhay, nang ayon sa tabak at ayon sa dangal ng ating salita.
Ngunit ano ang mangyayari kapag ang dangal na ito ay nabasag ng mga taong tinuring mong mahal sa buhay? Si Florante, kaibigan ko mula pagkabata. Magkasama kaming lumaki, nagsaluhan ng mga pangarap, takot at mga pananabik. Siya ang laging matapang, siya ang laging nauuna kapag may panganib. Hinangaan ko siya at hanggang ngayon patuloy ko siyang hinahangaan. Ngunit may mga pagkakataong iniisip ko, ang ating pagkakaibigan ba, ang ating ugnayan ay matibay pa ba sa mga pagsubok ng mundong ito? Kaya ba ating mga ugnayan na tumagal laban sa mga unos ng buhay? Naalala ko pa ang mga araw na magkasama kaming nagsasanay sa sining ng pakikidigma, kung saan ang mundo ay tila napakasimple, puno ng pag-asa. Nag-aaway kami, natatawa sa aming mga pagkakamali, nangangarap ng kaluwalhatian na balang araw ay aming mga kamtan. Ngunit, hindi namin alam na ang kaluwalhatian ay may kapalit, at ang kapalit ay gaya ng natutuhan namin ngayon, ay higit pa sa kaya namin tiisin. Ano ang silbi ng tagumpay kung ito ay nakatayo sa mga pusong wasak ng mga tao? Florante, Minandro, mga mahal kong mag-aaral, nakikita ko ang inyong ang talino, ang lakas ng loob, ngunit tandaan ninyo, ang kaalaman ay maaaring gamitin sa mabuti o masama. Ang mahalaga ay ang inyong layunin. Ngunit hindi sapat ang dunong lamang. Ang tunay na kagitingan ay hindi nasusukat sa talino kundi sa busilak na puso at matibay na kalooban. Florante, anak ng bayan, alam kong may matayog kang pangarap, ngunit sa iyong harapan ay maraming pagsubok. Huwag mong kalilimutan ang aral na itinuro ko sa iyo. Ang tunay na bayani ay hindi lamang mahusay sa digmaan, kundi may busilak na puso at marunong lumingon sa pinagmulan. Man o posisyon, kundi ang kanyang katapangan at pagmamalasakit sa kapwa. Naway gamitin ninyo ang inyong talino at tapang upang paglingkuran ang inyong bayan. Huwag kayong magpadala sa kasakiman, huwag magpasilaw sa kapangyarihan, sabagkat ang dangal ng isang tao. Sino ang mag-aakala ang magdiringmang kinakatakutan na buong Albania ay nasa akin harapan ngayon. Nakagupos, walang kalaban-laban ha, Florante. Kailan man ay hindi ko naisip na magkikita tayo sa ganitong pagkakataon. Ako si General ng Pagukbong, Mora, tagatanggol ng aking layat at isang mandirigmang hindi natatakot sa sinuman, lalo na sa isang kristinasyong tulad mo. Marami akong pinamunuan sa digmaan, maraming bayan ang luhod sa aming lakas at ngayon ikaw naman ang luhod sa akin. Isang prinsipe ang Albania, isang bayaning inyong kaharian. Ngunit ngayon ano ka na isang bilogo, isang tauhan sa aking mga kamay sa bawat laban. May panalo at may talo at sa pagkakataong ito, Florante, ikaw ang tulunan. Huwag mong isipin na may makapagligtas sa iyo ang hari mong si Aladdin. Ha? Isang traidor sa kanyang sarili. Bayan ang mga bawal mo, wala na nagkalat na parang abo sa hangin ang iyong kasintahan. Si Laura, sino ang nakakaalam kung siya ay naghintay pa sa isang lalaking mahina at tinalo sa digmaan. Ngayon sabihin mo sa akin, Florante, paano mo pa